ganito na lang ba talaga yung papel natin? Magbigay aliw sa mga lalaki. Lalaki lang yun. Marami pa dyan. Ano mo, yung matangkad na yan? Alam mo ba naghahanap ng steady partner yan? Dali na, sunggaban mo na. Now you're turning me on. I want to hire you again. Madalas nating marinig na the world's oldest profession daw ay tumutukoy sa prostitusyon. Libo-libo o marahil milyong-milyon ng mga kababaihan sa buong mundo ang kumapit sa patalim at ginawa itong propesyon para buhayin ang kanilang mga pamilya. Isa na rito ang isang babae na buong tapang na maglalahad ng kanyang totoong mga naging karanasan tungkol sa pang-aabuso, karahasan at paminsan-minsay pagmamahal bilang isang kung tawagin ay kalapating mababa ang lipad. Kung karamihan sa kanila'y pang isang gabi o ilang oras lang, abay kakaiba po si Alma. Dahil siya ay naging bayarang may bahay ng mas mahabang panahon. Kakaintriga, hindi po ba? Malalaman natin ang kabuuan ng kanyang totoong kwento. Dito lamang sa aming episode na pinamagatang Wife for Hire, The Alma Bulawan Story. You know what, Joe? You will have a good time tonight. She is virgin. Really? Yes! Wow. You like that? Thank you very much. You have fun, huh? Let's go, let's go. Have fun. Kuya Jo, Di ba sinabi ko kalimutan mo nang may kapatid ka? At huwag na huwag ka magpapakita sa akin. Simula nang palayasin kita sa bahay kung kitad ka. Kuya. Kuya, iniwan na ako ni Romeo. Nalaman ko may iba siyang asawa. Niloko niya lang ako. Kuya naman. Buti nga sa'yo. Tas-tas kasi ng ihi mo. Pinasasaan ka lang, inanakan ka lang ng lalaking yun, tapos ngayon lalapit-lapit ka sa akin. Hoy, Alma, hindi ka na pwede sa bahay ko. Naglilipin na kami ng boyfriend ko, no? Kuya. Kuya, makinig ka sa akin. Wala na kasi kung ibang malalapitan eh. Tsaka hindi naman yun yung sadya ko sa'yo. Ayoko namang umuwi sa probinsya kasi ayoko madamay si nanay at tatay sa kakahiyang nangyari sa akin. Para lang sa mga anak ko. Tulungan mo naman ako makahanap ng trabaho. Sigurado ka dyan. Oo. Mr. Tom. Sige, tignan natin. Ikot nga eh. Ikot. Ikot. Sige, magubad ka. Po? Teka ho. Bakit ho ako maghuhubad? Di ba ho pag-waitress lang naman yung papasukin ko dito? Ano ba ito kasama mo? Ha? Sinasayang niyo lang yung oras ko eh. Sandali lang, Mr. Torres. Alma, sundin mo na sinasabi ni Mr. Torres. Ganito yung kalakaran dito kahit waitress. Kailangan niya masiguro na makinis at maputi ka para lalong maingganyo umorder yung mga customer. Pero kuya... Alma, ha? Hindi ka na inosente. Higit sa lahat, hindi ka na virgin. Dala-dalawa na nga anak mo. Di ba sinabi mo sa akin kailangan mo ng trabaho para sa kanila? Sundin mo na lang. Sige na, maghubad ka na. Kuya. Alma, napupundi na ako, ha? Makahiya kay Mr. To. Eto. Kuya. Alma. Alma naman, eh. Ito na, Mr. Torres. Ay, papakita lang, eh. Ang arte-arte, huhubad lang. Oh, ano yung buhok mo? Hawiin mo, Mr. Torres, oh.
Oh, okay po ba? Ganda. Diba? Alma, ikwento mo nga yung tungkol sa pamilya ninyo nung lumalaki ka pa. Buo ba yung pamilya nyo? Lumaki po kasi ako sa tatay ko. Kasi yung mother ko nasa Manila, tapos ako nasa Samar. Kasi po yung mga kapatid ko nasa iba't ibang lugar na po sila. Dito po ako nag-graduate ng high school. Oo. Gusto mo daw mag-college noon ah? Kaya nga po ako napunta ng Olonga po. Kasi po yung kapatid ko, doon po nagtatrabaho sa Olonga po, yung panganay. Pero may nakilala ka doon tricycle driver. Oh, kasi po O, naiba na yung buhay mo. Yung kuya ko po, pinipilit niya ako magtrabaho doon pa po sa club. Oo. Eh, ayaw ko po nung una. Kasi po, dalaga ko. Lumayas po ako sa kapatid ko. Tapos yun po, na-meet ko po yung driver ng tricycle. Sumama po ako sa kanya. Ay, naku. O, ano nangyari? Ayun po, nagkaanak po kami ng dalawa. Pinanindigan ba niya yung mga anak niya? Sa una po, hindi ko naman po kasi alam na may asawa pala siya. Nalaman ko po na mayroon pala. Kaya po, iniwan ko na po siya. Ano naging buhay mo sa ano? Sa bar? Paano? Ang in-applyan ko po, waitress. Oo. Akala ko po, waitress lang, magsiserve. Ang alam ko pong waitress, nagsiserve, ganon. Oo. Pero po, hindi pala. Ang sita. Anak, huwag kayo magiging pasaway, ha? Papabait kayo. Anak, babalik din ang nanay. Babalik din ang nanay, ha? Babalik din ang nanay. Magtatrabaho ang nanay para sa inyo. Gamot na. Abi, pakitulungan mo muna ako dito. Sexy, upo ka naman. Pasensya na, sir. Waitress lang ako dito, hindi ako nagtitipla. Ang arte mo naman! Nakita mo itong ginawa mo sa akin? Pakiipot ka pa. Pasensya na ho talaga. Waitress lang ho ako dito eh. Hindi ho talaga ako nagtitable, sir. Waitress lang ho kasi ako dito. Alma, anong gulo to? Sir, hindi po ano kasi ako eh. Sinipuan ka? Para yun lang? Hoy, hindi kumbento to. Ang pinasok mo, bar. Kaya kung ano ang gusto ng mga customer, ibigay mo. Kabago-bago mo, nang gugulo ka rito. Baka gusto mo naman sisantihin kita. Sir, wag naman ho tayong ganun. Aayusin ko yung trabaho ko. Aayusin ko na ho. Boss, manager, baka naman po pwedeng ibalato niyo na lang po sa akin yung bago nating waitress. Kasi baka naman po kasi naninibago lang siya, boss. Di bali po, ako po yung magtuturo sa kanya para masanay siya next time, boss. Sige, sige. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sige na. Pasensya na kayo, ha? Sige, Alma, kumain lang kayo dyan. Feel at home lang kayo. Ako, Corina, nahihiya na nga ako sa'yo. Hayaan mo, kapag nakasweldo ako, hahatian kita sa gastos dito, ha? Ano ka ba?
Huwag mo nang iisipin yun. Alam mo, naaalala ko yung sarili ko sa'yo noon. Alma, may tip ako sa'yo, ha? Alam mo, tanggalin mo yung pagkamahiyain mo. Sa bar, kapal ng mukha at tibay ng sikmura ang puhunan doon. Alam mo, kaya nga siguro ang tawag sa amin, pokpok. Kasi pinupokpok ko sa isip ko na maraming taong umaasa sa akin. Tama ka, Corina. Dapat nga, lakasan ko na ang loob ko. Tibayan ko na ang loob ko. Para lang sa mga anak ko. Sila na lang meron ako eh. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kung pati sila mawala sa akin. Oh, anak, bakit? Ana? Ana? Ang init ni Ana, tara. Okay na. Ana, saglit lang. Ana? Ana, bakit? Ana? Bakit? Alma, ano yung sinasabi mo? Babalik ka? Kabago-bago mo na. Ano, Kailo? Mr. Torres, parang awan niyo na ho. Malubha ko kasi yung pneumonia ng anak ko. Mr. Torres, kailangan ko ng pera pambayad sa ospital. Sige na ho, parang awan niyo na ho talaga. Gagawin ko ho lahat. Kahit ano. Ha? Kita mo yan? Regular customer dito yan. Ang gusto niyan, bago. Ngayon, matulungin naman ako. Kaya, ibibigay ko na lang siya sa'yo. Easy money. Solve na ang problema mo. Alma, gamitin mo ang utak mo. Isang gabi lang. Para sa buhay ng anak mo. Mr. Larry. Labag man sa kanyang kalooban, kapit sa patalim nang pumayag si Alma na ilabas siya ng parokyanong kano. Sa halip na umupa pa sila ng kwarto sa motel, iminungkahi ng kaibigan niyang si Corina na sa apartment na lang dalhin ni Alma ang unang customer. Bukod sa mas ligtas siya dito, dagdag din itong kita sa kanya para sa may karamdamang Wait, anak. stop. What's the matter with you? I've already paid you money for this. I want to get my money back. Wait. Okay. You can do what you want to me. Just no lips, okay? That's my request, no lips. That's what I'm talking about. Sabi po nung manager, once na hindi ako sumama, papaalisin niya ako. Natakot po ako. Kaya nung nagkasakit po yung anak ko, yung bunso, kailangan pong pera. Ay, sumama na po ako. Doon po nag-umpisa. Tinake out siya. Yan ang dramatic entrance. Muntikan ka na namin di makilala, Of course! Alma is dead. Ang kaharap niyo ngayon ay walang iba kundi si Ferlina. Yes! Ferlina is my name and getting boys is my game. O, diba? Ang galing na ng English ko. Oo, ang galing. Ang galing mo na.
ba? Ay, nako, wala. Mahina. Eh, meron tayong guest na foreigner, kaso lang parang gusto lang niya inom ng inom. Ayaw naman niya mag-table. Sayang kasi bagets pa naman. May itsura. Ayan siya, oh. Tignan natin kung ma-resist niya ang beauty ko. Okay. Sige nga. Bobo. Hey, Joe. Do you want to have some thrill tonight? Uy, face me. Don't be rude, ha? You're here, di ba? You should have some fun. Do you work out? Ay, no. Tara. You went here, di ba? You're here. You should have some fun. Let's go. Don't be KJ. Smile. Come on. Come on. Just dance. Enjoy. Come on. Hey, you learn how to smile, ha? We're dancing, ha? You focus your attention on me. Your name is Kit, right? Okay, Kit. I will be frank to you, ha? Kasi you and I, we're wasting time here, eh. You know, you can take me out. You know, if the price is right. Yeah, I know what you mean, but I'm sorry, I'm not really here for that. Ah, ganun ba? Oh, come on, let's Drink. Laklak na lang tayo. Wait, I will get more drinks. Wait! Henry, pahingin mo isang basyo ng beer dyan. Tsaka soft drinks. Uy, baka mahalata ka dyan. Di totoong alak na iniinom mo. Ayokong malasing, no? Siyempre, ayokong malasing na wala pa nangyayari sa amin ng ka-table ko. Hey, you drink some more. Do you actually have a problem? I mean, that's quite a lot. It's like you're drowning yourself in alcohol. Bakit? Problemado lang ba umiinom? What? I said, I have no problem. Siya nga itong mukhang may problema. Diyos ko, kaya malungkot to. Mukha din masungit sa babae. Ano ba yan? Sayang naman, gwapo pa naman. Kit? Yeah. Excuse me, I will go to the CR.
Perlina, can I ask you a question? Can I take you for a date tomorrow? You're a quite interesting person. Kanina seryoso mo, tapos ngayon kumakangiti ka, mukha kang nakaloko, ha? Ano na yun mo? Ay. To your question, yes! Yes, sure. Okay. Let's drink more. Take it easy. More, come on. Might get drunk. Drunker, I mean. Perlina, can I ask you something? Do you like your job? I mean, what you do for work? Kung pag-prosti? It depends. If I go home with plenty of money, yes. O kahit yung may mauwi lang akong pagkain, happy na rin. Ikaw ba? Are you happy with your work? Well, as an American Marine, I guess the money's okay. But, you know, if I have to leave my family and my loved ones all the time, I don't think it's worth it. Can you give me money? Give me money. This is okay na. Nana, ito. Let's go. Basta I'll explain later. Let's go. Okay. Hop. Asan ang ticket mo? Wala, hindi ko kasi dala yung ticket ko eh. Kung wala kang maipakitang bike ticket mula sa club nyo, sumama ka sa akin sa presinto. Pusasan nyo to! Teka, Hindi na po kayo magpaliwanag, ma'am. sir, wala naman akong ginagawang Sige, basahin masama. Wag niyo naman ako hulihin. Wala Sumama na kayo, ma'am. Wala akong mo kasi masama. nangyayari sa Bitawan inyo. niyo ako! Charges! Bitawan niyo ako! Sa presinto na lang po, sir. Sumusobra na kayo! Akala nyo, ha? Hawak nyo lang ang kabisang leeg, tapos bawal pa rin kami lumabas? Ha? Hindi nyo kami pagmamayari para kahit anong kilos namin, ihingi namin ng permit sa inyo o humingi kami ng ticket sa inyo. Kung di nga kapinyansa ni Kit, nakulong na sana talaga ako eh. Eh, pasaway ka kasi. Alam naman ninyo ang patakaran dito sa bar. Na bawal sumadlay sa labas. Dahil kapag may nangyari sa inyo, sagutin kayo ng bar. Kaya nga kayo ni-issue ng bar pa yung ticket eh. Para protektahan kayo. Anong ginagawa mo? Protektahan? Sino ba talaga pinoprotektahan mo, ha? Ha? Kami? Kami pinoprotektahan mo? Ay, kinikita mo! Puhunan namin ang katawan namin dito. Eh, ikaw laway mo lang ang puhunan mo. Mas masahol ka pa nga, napakasahol mo kaysa sa mga lalaking gumagamit sa amin. Dahil sa laki ng binabawas niyo sa amin, parang kayo na rin nagpapasasa sa katawan namin. Wait, let me try this. Sir, it's all about money, right? Look, I have money. I have a lot of money. Pesos, I've got dollars, whatever you want, okay? I will pay for any of the damage that me and Ferlina caused tonight. And on top of that, I'll pay her bar fine and so I can take her out tonight. Is that gonna be okay? Take it all. Ibig sabihin, iti-take out mo ako? Pag ganito na ganito, magkakasundo tayo.
kung paborito mo yung burger. Kainin natin ha, pagising mo ha. Just tell me if you want me to stop. But say yes if you want me to continue. Hey, it's bad for your health. Kit, I want to tell you the truth about myself. I'm not Ferdina. Pangalan ko lang yun sa bar. My real name is Alma. Alma. I like that name, Alma. It's pretty. Like you. Alma, I also have something to confess. You know, the first time that we saw each other at the bar, I was so angry, I was depressed. My fiance just backed out of our engagement. So I was pissed. I was pissed at women. Kaya pala ang sungit mo ng gabi niyan. Pero, if you're a woman hater now, why don't you just push me away? No, I stayed there then because after the canceled engagement, I was upset. And then you came along and you were the first person to make me smile. So, what I'm thinking is, while I'm staying here in the Philippines, maybe you could be my steady girlfriend. Isa-steady girlfriend mo ko? Why me? You know I already have children, di ba? Yeah, but none of that matters. What matters is you're a strong, interesting, intelligent woman, and I know that you can help me get over my ex-fiance. And in return, I can pay your bar fine for 2 months, just so that you can be with me and take care of me like a real wife would. So, parang hinahire mo ko bilang temporary wife mo? Yes.
nako, wala na talaga akong masay sa'yo, ha? Napakaswerte mo dyan kay Kim. 1 month, 2 months, 1 year. Pakalaking halagang pinakawalan para maigarahe ka lang. Swerte mo talaga kay Kit. Bukod sa bata na gwapo, mukhang mabait pa. Kung ako yan, mai-inlove na ako sa kanya. Tangang prosti lang ang may love sa customer niya. Basta ako, bukas na bukas ang mga mata ko sa katotohanan na walang magsiseryoso sa gaya natin, no? Ano ba kayo? Ginagamit lang tayo ng mga yan. Kaya dapat gamitin lang din natin sila. Sinabi mo yan, ha? Oo, kaya sinusumpa ko talaga na kung sino mang patron ng mga pokpok na hindi talaga ako may in love. Hindi talaga. Hindi! Hindi talaga, totoo. Sinabi mo yan, ha? Tatandaan ko yun. Tandaan mo kasi hindi naman talaga. Pagkatapos mabayaran ang 2 buwang bar fine sa club, ikinuha ni Kit ng bagong apartment si Alma kung saan sila titira. Dahil kabilang sa kasunduan, ipinasundo muna ni Alma sa mga magulang ang kanyang mga anak at doon muna ito nanirahan at nag-aral. Mula noon ay araw-araw nang umikot ang buhay ni Alma sa pagsisilbi at pag-aasikaso kay Kit na parang isang may bahay. Oh, it smells so good. It's so bango. Bango? Bango? Bango. Bango. It smells good. It smells good. You know, it's the little things like this, you know, that makes me want to come home straight from work and just spend my time with you. Oo. Minola mo pa ako. Ano, gutom lang yan. Kaya, ikaw. Let's eat na, let's eat. Yan, usutin mo na. Thank you. Let's eat. Let's eat. Can't wait to have your food. It's syrup. Oh, I forgot something. This is for you. Kit, halos buong sweldo mo to ah. Why are you giving this to me? Well, that's what a good husband does. And you are my wife for 2 months, remember? Lahat po ng sahod niya, pag nagsahod siya, binibigay po sa akin para sa panggasto sa araw-araw. Mabait, ano? Kaya po na ano yung loob ko Nahulog sa ang loob kanya. mo. Kung mag-utos, hindi nagsasigaw. Ay, hindi po. May respeto po siya sa isang tao. Siya nga ba? Ay, nako. Buti naman naisipan mong dumalaw dito ngayon. Nga pala, salamat sa libre mo, ha? Oh, Yossi. Oh, aba, Himalaya na. Tumigil ka na sa pag-yosi. Tsaka, mukhang in love ka na kay Kit. Oy! Tsaka base sa kwento mo, mukhang in love na rin yata si Kit sa'yo. Sira? Hindi yan o, suntok sa buwan yung sinasabi mo. Suntok sa buwan? Iniisip ko nga eh. Bakit kaya gano'n na lang kabait sa akin si Kit? Di gaya nung hinayupak na Romeo. Iba talaga to si Kit eh. Alam mo yun, kasi ngayon lang ako naka-experience na itrato ng gano'n ng isang lalaki. Ang sarap lang sa pakiramdam. Sobra. Lalo na kapag pinaparamdam niya sa akin na para niya akong totoong asawa. Tapos kulang na nga lang yung mga anak ko. Siguro kung magkakasama kami, para na kaming isang totoong pamilya. Ano talaga siya? Pearly? Ano yan? Gusto ko daw niya makilala. Alma! What are you doing here? Who's that? Is that your new boyfriend? Is that why you're here? Kit, no.
Kit, hindi ko siya kilala, okay? I don't know that person. No, you're lying to me. You guys are all the fucking same. You are just like my ex-fiance. Just liars. I've given you everything I've got, and this is how you pay me back? Everything. Stupid. I should have never trusted you. You know why? Because you're nothing but a lying. Alma, listen, I'm really, really sorry. I'm sorry how I acted last night. I said some really horrible and hurtful things. I want to make it up to you. I have a surprise for you. Stay there. Tuloy kayo po. Ano po, Nay? Anak? Anak, namiss mo si Nanay? Namiss mo ba si Nanay, ha? Ha? Nay, paano niyo nalaman to? Ha? Nandito ako. I went to their house and brought them here. I know how much you miss your children. So now they can live here with the both of us. Right, Romeo? Huh? Come to Daddy Kid. Come on, little guy. Come to Daddy Kid. Wow. Come on, let me show you where you guys are sleeping. Come on, Anna, let's go. Come on, big guy. All right, go. You know, it's the little things like this, you know, it makes me want to come home straight from work and just spend my time with you. And you are my wife for 2 months, remember? Alma, gumising ka, gumising ka. Alma, huwag kang magpadala dyan sa nararamdaman mo. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng ma-inlove kay Kit. Tandaan mo, bayarang asawa ka lang. Bayaran ka lang. Tandaan mo yun. Kaya hindi ka pwedeng magmahal. Hindi mo pwedeng mahalin si Kit. Tulungan niyo po ako na alisin itong nararamdaman sa dibdib ko. Hindi to pwede, hindi to tama. Kuya, si Kit Wallace, pwede bang pakibigay sa kanya to? Sabi mo ako nagluto. Eh, kayo na lang magabot sa kanya.
sa payphone. Sige ho, kailangan ko bang pumirma? Sandali ka lang naman yata eh. Ayun na. Salamat ho. Are you sure? I mean, are you really sure? Of course I will still marry you. Oh my gosh, Celine, you've made me the happiest man in the world. You don't know how miserable I've been here. Oh, I just think about you all the time. I miss you so much, Celine. I love you too. I love you too. Oh, I can't believe this is happening. No, there's nothing to do here. It's such, I just think about you every day. Can I tell everybody that we're getting married again? Yeah? Okay. All right. Okay, I love you. I love you so much. No, I love you. Okay, bye. Aren't you gonna join me for dinner? If you want more rice, get here. What is wrong? I mean, why are you acting like this? You've been acting so weird lately. What? Is there a problem? Why? Ikaw ba, do you have a problem? Inaasikaso pa rin kita, di ba? I'm still doing my obligations to you. O baka naman, you're not satisfied na sa mga ginagawa ko para sa'yo. If that's the case, then let's stop this. This is enough. Let's end this. Let's end this. Let's stop. Don't worry. I will give your money back to you. I will... Where is all this coming from? I don't need the money. Besides, our relationship is not based around money, okay? I already care about you. Na naman tayo eh. Dadala na naman ako sa pagpapakita mo ng kabaitan mo. Tapos ito na naman, hoping ako. Kit, please stop being nice to me. Well, what do you want me to do? I have no clue what's going on. I don't understand you. What did I do? Why are you mad at me? No. Kit, I'm not mad at you. I'm mad at myself. Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, kahit ipukpok ko pa ang ulo ko sa pader paulit-ulit. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko na mahalin ka. Kid, I already love you. I'm sorry. I know this is wrong. I know naman na I'm not gonna be your wife anymore then kasi you're gonna marry na your girlfriend, diba? You will be leaving na You will be leaving na for America tapos you will leave me tapos mag-iisunulan ako. Pagkatapos may pagtapat ni Alma ang tunay niyang nararamdaman kay Kit, ay nanumbalik ang sigla at saya ng kanilang pagsasama. Pansamantalang nalimutan ni Alma ang tungkol sa nakaambang pagpapakasal ni Kit sa girlfriend nito sa Amerika. Hanggang sa... Notice for return home base. Time flies so fast, no? 2 months na agad. Tapos na ang duty mo dito sa Pilipinas. At pabalik ka na sa inyo sa isang araw.
you can extend, right? I'm really sorry, Alma, but I can't. I really wish I could, but I'm scheduled to get married as soon as I arrive. Okay, for you. Kit, I want you to remember me with happy memories. Kaya kailangan magpakasaya lang tayo ngayon, ha? Okay. Bawal lang emote-emote. Strictly no crying, okay? Okay. Oh, cheers! Cheers. Good? Yes. Come on, let's dance. Okay, fine. Watch your head. Okay, okay. Good. Come on, let's dance like before. I'll dance with you this time. Before I didn't dance much. This is actually nice. See? I'm sorry, I'm Killjoy. Ang hirap. Hindi ko pala kaya. I can't bear to lose you. I love you so much. Mahal naman ka. Please don't leave me. Mahal din kita. You know I love you. And I've probably loved you since the moment we met. But we can't be together. If we only met before, then we wouldn't have to say goodbye. Paano nangyari? Siyempre po, steady bar fine lang, di ba? Hanggang 1 month lang, hanggang 2 months lang. Pagkatapos noon, uuwi, alis na sila dito sa aalis na dito sa Pilipinas. Babalik na po sila sa US. Okay. Nung pag-uwi niya, kinasal na po siya doon kasi nga engaged to be married siya. Pero siyempre po, masakit para sa akin at masakit din para sa kanya kasi kumbaga nagmahalan din. Oo nga. Ganito na lang ba talaga yung papel natin? Magbigay aliw sa mga lalaki. Samantala tayo, wala tayong makukuha. Kailan ba tayo sasaya? Kahit ibigay mo yung katawan mo, yung puso mo, yung kaluluwa mo. Ay, ganun pa rin. Pasok labas sa buhay natin. Paulit-ulit na lang, gano'n na lang lagi. Tama na yan, Alma. Lalaki lang yun. Marami pa dyan.
Alam mo, kung ako sa'yo, kung saan ka lumubog, dun ka rin umahon. Shh. Kita mo yung lalaking yun? Ano mo, yung matangkad na yan? Alam mo ba naghahanap ng steady partner yan? Dali na, sunggaban mo na. Ayusin mo muna yung sarili mo. Ayan. Please stop it! Stop it! Stop what you're doing! Please stop it! Stop it! You're raping me! Stop it! Rape? Are you nuts? I'll paint you exactly for this. Mayalas mo ako pero hindi ako babad! Now you're turning me on. I want to hire you again. Stop! Hindi akalain ni Alma na may pagkasadista pala ang kanong naglabas sa kanya. Pero dahil nakapagbayad na ito ng steady bar fine, napilitan na rin siyang pakisamahan ito at tanggapin muli ang alok na siya ay gawin muling isang wife for hire. Tiniis ni Alma ang mga bugbog at pananakit ng siloso pa palang kano. Where have you been? Didn't I tell you to just stay at home? You want me to hit you again? Or maybe this time, I should hit your children, so you won't forget my rules. No, Dan, we did not do anything wrong. We just went to the doctor for a checkup. Because I'm pregnant and you're the father of this child. Are you kidding me? You're a prostitute. Who knows who fathers your child? You've slept with countless men. Wait, you're the only one. Don't come near me. Don't even contact me. Ever. From now on, I have nothing to do with you. I'm leaving. Dan! 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 Manang, habilin ko muna ulit ang bunso ko sa inyo, ha? Pakitignan-tignan na rin si Romel at si Ana. Ah, sige. Anak, alis muna si nanay ha, sa trabaho. Ha? Makabait ka, ha? Sige. Huwag ka mag-alala, alagaan ka lang. Magandang araw. Alma, right? I am taga-NGO ako. We give assistance to prostituted women. And we have a seminar sa barangay ngayon hapon. At we want to teach you how you can protect yourselves and how to make a living other than prostitution. We want to help, you know, tulong. Tulong? Marami na ho nag-alok sa akin yan. Kung di naman ako paaasahin, gagamitin lang pala ako kaya iiwan. Kaya pasensya na ho talaga. Sinasayang niyo lang yung oras niyo sa akin. Pang-hostess na ho ang kinabubuhay ko. Malamang. Sa pag-hostess din ho ako mamamatay. Kit? Is that you? So you're just here for the visiting forces agreement? Kamusta ka? How are you, Kit? Well, I'm here, you know. I'm committed to a not so, what is it, perfect marriage, but fine. I've learned to adjust. You know, actually, it was a good thing
that before I got married, I got to experience what having a wife is like. That's all because of you. Well, Alma, how about you? How are you? I heard what happened with you and your ex-boyfriend. I really wish that you would stop prostituting and get a new job. But who will accept me? Katawan ko na lang ang alam kong may presyo at halaga. Listen, that is not true. Alma, you are special, okay? You have something precious and priceless inside of you, something that no money can buy. And that's your good heart. You have to invest in your good heart, and believe me, good things will happen. Nung umalis ka na, ano naging hanap buhay mo? Nagtrabaho na po ako sa Buklod as organizer. Tapos ako po yung pupunta ngayon sa bar. Nag-i-invite sa mga babae po. yung mga babae na sumapi sa Opo, inyo. opo. May sweldo yun? Opo, kahit mababa lang po. Oo. Usually po ang sahod, 1.5 lang. Kikitain ko na sa isang linggo yun. Pero mas gusto ko na po doon kaysa doon sa bar. Kasi siyempre doon sa bar, inaano ka, yung binabasubas ka, yung mga ganon, ginagamit mo yung katawan mo para kumita ka. Samantala doon sa Buklod, sa organization, mas empower po ako. Parang marami akong natutunan. Marami kang natutunan. Kaya yun po yung pinili ko na ipagpatuloy. Hoy! Hoy! Ibalik mo sa akin yung mga babaeng yan. Hindi pa ako nakakabawi ng puhunan ko dyan. Hindi ka pa rin nagbabago, Kuya Joe. Pati ba naman minor de edad, ha? Sinasamantala mo? Sa bagay, ako nga na sarili mong kapatid, binugaw mo rin nun. Like I promised to you, my friend, I have her lolo. You take her with you. Ayoko! Alma, ha? Malaki ng puhunan ko sa pagkapatid at pagkapaaral ko sa'yo. Ngayon pa lang ako tutubo. Huwag ka nang umarte, ha? Sumama ka. Hindi na! Kuya, ayoko! Excited. Napapahiya ako, ha? Sumama ka na. You take care. No! Alma, ano yun? Buti na lang at nakatakas sa kanong yun, Kuya. Pero imbis na mag-alala ka pa sa akin, nagalit ka sa akin at pinalayas mo ako, wala kang kaluluwa. Siguro, no? Kung pwede mong ibenta yung sarili mo, ginawa mo na, no? Pero huwag ka mag-alala. Mukha namang matagal nang nabili ni Satanas yung kaluluwa. At hinihintay ka na lang sa impyerno. Ba't akala mo kung sino to nagmamalilis na to? Hoy, pare-pareho lang tayo nangangalinga sa mambako dito. Tandaan mo, Alma, nanggaling ka din sa pag-hostess, no? Kuya, hindi ako nagmamalinis. Lalo lang kasing dudumi ang mundo kung hindi mababawasan ng kagaya mo. Pasalamat ka, nire-respeto pa rin kita kasi kuya kita. Pero to tatandaan mo ha, sa susunod na mahuli kita na nambubugaw ulit. Kahit kapatid pa kita, hindi ako magdadalawang isip na pahihuli ka. Siguro ho, ay nagulat kayong lahat dahil ang isang babaeng dating prosti o hostess ay tatanggap ngayon ng isang parangal gaya nitong Unsung Women Heroes Award. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi kahit ako nagulat rin. Pero ito po, seryoso na. Wala naman kasi sa pagtanggap ng awards o sa pagkilala ng tao ang makakapagbigay ng dangal. Meron ngang mayaman dyan, pero wala namang dangal.
May mga mahihirap, pero marangal. At natutunan ko sa isa kong kaibigan na ang pagkakaroon ng dangal ay nanggagaling mismo sa puso. Maraming salamat po. Naku, talaga naman, Alma, sa dinami-dami ng pinagdaanan mo. Ano masasabi mo na naging ano mo? Naman naging sandigan mo, naging lakas mo, saka kumukuha ng lakas. Siyempre po una doon sa Panginoon na binago niya yung ano ko. Tapos yung pong mga anak ko, pangalawa, siyempre yung mga kababaihan po. Anong maiiwan mo sa kanilang mensahe? Sa lahat ng mga kababaihan ay lahat po tayo ay hindi ginusto ang ganitong pagkakakitaan natin. Kailangan lang natin ang tibay ng loob at ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Kailangan pong lumapit sila sa mga ahensya na pwedeng makatulong sa kanila. Tulad po kami, lumapit po kami sa DTI, Department of Trade and Industry. Kaya po mayroon kaming negosyo ngayon na recycle bag. Ay, nako, talaga namang, Alma, ang ganda-ganda ng kwento mo. No? Yung kwentong galing sa isang lugar na talagang hindi mo maisip kung paano ka aahon, ano? Pero yung pala sa dulo, kayang-kaya, ha? Kaya kung gugustuhin mo. Kaya po yung mga kababayan na nandyan pa, kayang-kaya nila yan na baguhin nilang kanilang landas. Kailangan lang nilang agapay o tulong sa ibang mga organisasyon o ahensya ng gobyerno. No? Nakapag-asawa ka ba? Wala po. Single po ako hanggang Single na single ka? Opo. Wow! Naku, ha? At ready to love? Medyo. So, naku, Alma, maraming salamat, ha? At inilahad mo sa amin ang iyong very inspiring na kwento. At sana nga, ang wish sa'yo na magpakailanman, I wish you love. Maraming pong salamat at na-imbitahan niyo po ako dito. Matagpuan mo, ha? Pag natagpuan mo, ikwento mo sa akin, ha? Thank you very much. Kumpara sa karamihan sa atin, higit na mas naging makulay at hamak na mas masakit ang mga pinagdaanan ni Alma. Gabi-gabi ay lumalakad siya sa dilim na tila walang naghihintay na kinabukasan. Pero nang maglaon, kanya ring natagpuan ang liwanag sa kanyang tadhana. Napakadali para sa atin ang pandirihan ng ilang mga trabaho na sinasabi nating nasa nakabababang antas ng ating lipunan. Pero hindi natin batid ang hirap na kanilang dinaranas araw-araw. Karamihay walang ibang alam na paraan para buhayin ang kanilang pamilya. Kaya sa halip na sila ay ating maliitin, mas mabuting lakihan natin ang puwang sa ating mga puso. At sa abot ng ating makakaya, sila ay ating tulungang makabangon at magbagong buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.